Hindi naman ako mahilig sa mga katatakutan dati. Pero mula nang maranasan ko ay parang hinahanap-hanap ko na yung pakikinig sa iba't ibang uri ng kababalaghan at karanasan ng ibang tao. Lalo na tungkol sa aswang. Dati akong nagtrabaho sa isang resort. Doon ko naranasan ang nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Pinasok ako ng tiyuhin ko sa beach resort ng kumpare niya. Tuwang-tuwa ako kasi ang gaan ng trabaho namin. 3 lang kami. Ako, si Ate Susan at Mang Dario. Si Mang Dario maliit na tao siya. Unano. Sabi niya napadpad siya roon kasi gusto niyang malayo sa karamihan ng tao sa Maynila. Taga Maynila raw talaga siya. Paano kasi binubuli siya dahil sa itsura niya. Pandak na maitim pa. Pero mabait si Mang Dario. Katunayan lagi niya akong hinahatian sa baon niyang ulam. Hindi kasi libre yung pagkain sa resort. Kailangan naming magbaon ng sarili naming pagkain. Madalas wala akong baon dahil sobrang hirap talaga ng kalagayan namin sa buhay noon. Paralisado yung tatay ko dahil sa aksidente sa jeep nung driver pa siya ng delivery ng gulay. At ang nanay ko naman nagtitinda lang ng mga gulay kung may bunga na yung mga pananim namin. Kapag wala pa nga nga. Naghahanap ng mapaglalabahan. 4 kaming magkakapatid. Ako yung panganay at 17 pa lang ako nung mga panahon na yon. Kaya swerte nang napapasok ako sa resort. Kahit papano ay nakatulong na rin sa pamilya namin. Stay in kami sa resort pero may tagi-1 araw kaming day off para umuwi sa mga pamilya namin. Walang nagde-day off sa amin ng weekend kasi yun lang yung mataong araw sa resort, lalo na kapag summer. Ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo bandang October nangyari, kaya madalang yung mga nag-outing. Dahil madalang nga yung mga tao, kaya madalas nakatambay lang kami ng mahabang oras. Parang naging tagabantay lang talaga kami ng resort bukod sa iilang gawaing nakatoka sa amin. Isang gabi, hindi ako makatulog. Maalinsangan kasi kaya naisipan kong bumangon. Ang bala ko ay tumambay muna sa tabing dagat para magpahangin at manigarilyo. Pagdating ko roon, nabigla ako. Nakita ko si Mang Dario na nakahiga sa buhangin ng padapa. Akala ko natulog lang doon sa kalasingan. Palainom kasi yun. Pero nung itihaya ko siya, nakita kong ang dami niyang dugo sa damit. Niyugyug ko siya. Nagkamalay naman. Tinanong ko kung anong nangyari. Hindi niya ako sinagot. Sa halip nagtatakbo pabalik sa kwartong pinatutulugan sa amin ng may-ari. Tanaw yun mula sa dagat kaya alam kong pumasok na siya roon. Napakamot na lang ako ng ulo. Hindi na ako nagpahangin. Bumalik na lang din ako sa kwarto. Nagtaka pa ako kasi nakita kong pumasok nga roon si Mang Dario. Pero pagdating ko nga sa loob, wala siya roon. Hinayaan ko na lang. Pinilit kong makatulog. Kinabukasan ko na lang siya tinanong kung ano bang nangyari sa kanya kagabi. Parang alanganin pa siyang magkwento. Pero sa huli, napilit ko rin siya. Sabi niya ganun lang daw talaga siya. Sakit niya na. Bigla-bigla siyang nahihimatay. Yung tungkol sa dugo sa damit niya, sa ilong niya raw galing. Nagdurugo rin daw kasi yung ilong niya. Tinanong ko siya kung may iniinom ba siyang gamot. Wala raw. Sanay na siya. Isa pa, naniniwala siya na kung oras mo na. Kahit anong alaga at ingat pa ang gawin mo sa sarili mo. Hindi na ako kumibo. Nakalimutan ko na rin itanong kung saan pa siya nagpunta kagabi kasi nawala siya sa kwarto kahit nakita kong pumasok naman siya roon. Inalis ko na lang din sa isip ko yung pangyayaring yon. Nung araw ding yon, nakita kong naglilinis ng mga gamit sa kusina ng resort si Ate Susan. Nung malingunan niya ako nagpatulong siya sa akin. Tapos tinanong niya ako kung nabalitaan ko na raw ba yung nangyari sa labas ng resort kagabi. Umiling ako. Sabi niya may nabiktima raw ng aswang. Nagulat ako. Aswang? Inulit ko pa sa kanya. Oo raw.
Pareho kaming matagal na sa lugar na yon, pero wala pang ganoon na nangyari. Natagpuan daw na walang buhay yung isang bangkero. Puro kalmot at kagat daw sa katawan at sa liig. Sabi ko, baka naman may nakaaway o ano. Giniit ni Ate Susan na aswang nga ang dumali. Marami sa mga taga roon ang nagsabi. Yung balitang yon, nakarating din kila nanay nung makauwi ako. Si nanay pa mismo ang nagkwento sa akin. Pero hindi ko lang alam kung nakalabas ng barangay namin ang tungkol doon. Pagbalik ko sa resort, nakakwentuhan ko si Mang Dario tungkol sa mga aswang. Sabi ko, parang ang hirap paniwalaan na meron talagang mga ganoong nilalang. Tumingin sa akin si Mang Dario. At saka pagalit na sinabing, ang hirap sa mga tao, akala nila sila lang ang nilalang sa mundo. Totoo raw ang aswang, sa maniwala ako at sa hindi. Pagkasabi noon, tinalikuran na niya ako. Nagtaka ako kung bakit siya nagagalit. Napagkwentuhan lang naman namin. Maliban kung isa siya sa mga aswang na pinaniniwalaan niya. Medyo nagduda ako kay Mang Dario. Hindi lang talaga ako palapansin sa mga kakatuwang pangyayari noon. Kaya pilit kong inalis sa isip ko yung pagdududa. Magkaiba lang talaga siguro yung opinyon namin at paniniwala tungkol sa mga aswang. Hanggang isang gabi, lumabas ako para magyosi. Si Ate Susan naman kadarating lang noon galing sa day off niya. Hinanap niya sa akin si Mang Dario dahil may ipapagawa siya. Sabi ko hindi ko alam, baka naglilibot-libot pa sa dagat. Hindi naman kasi agad pumapasok yon sa bahay tuluyan namin hanggat hindi pa matutulog. Tinapon ko na yung natitirang yosi sa lupa, tapos tinapakan ko yung upos. Nung may napansin akong kakaiba sa lupa, para bang hinukay. Tapos yung pagkakahukay isang mahabang linya. Sinundan ko yung linya ng hukay at natapos yon sa labas ng resort. Napaisip ako kung ano kayang ibig sabihin nun. Noon ko lang yun nakita roon. Bukod ang silid na tinutulugan ni Ate Susan, hindi ako mapakali kaya kinatok ko siya para lang tanungin kung bakit may isang linya ng hukay doon malapit sa gate ng resort. Tinignan niya sa labas. Nagtaka rin siya kasi alam niyang wala ngang ganoon doon. Maya-maya lang ay dumating na si Mang Dario na nagpapagpag pa ng buhangin sa damit. Natigilan siya nung makitang gising pa kami ni Ate Susan. Doon kami nakaupo sa kusina kung saan tanaw namin yung pagpasok niya. Bakit daw gising pa kami? Sabi ko nagkakapi lang. Tinanong ko kung bakit ang dami niyang buhangin sa damit at parang may putik-putik pa. Sabi lang niya na himatay na naman daw siya. Tapos pumasok siya sa loob ng banyo. Kinabukasan, day off ni Mang Dario. Hindi talaga siya nagpapaalam sa amin kapag umaalis. Basta na lang siyang nawawala. Kinausap ako ni Ate Susan. Sa aming tatlo, si Mang Dario lang ang hindi taga roon. Posible raw na ang matandang lalaki ang aswang na gumagambala sa lugar namin. May hinala si Ate Susan na isang abwak si Mang Dario. Ang abwak ang uri ng aswang na may kakayahang dumaan sa ilalim ng lupa para makapambiktima. Sinabi ko rin kay Ate Susan yung mga napansin ko sa matanda. Nung nakita kong walang malay sa tabing dagat, puro dugo yung damit at bigla na lang ang nawala sa loob ng kwarto namin. Nagkaisa kami ni Ate Susan sa paghihinala kay Mang Dario. Dahil sa hinala namin, kaya bumuo kami ni Ate Susan ng plano na obserbahan namin ang mga kilos ni Mang Dario. Nagsuggest pa ako kay Ate Susan na maglagay kami ng mga bawang sa palibot ng resort. Pero ayaw niya. Sabi niya baka matakot yung mga dadayo sa amin na mga taga-ibang lugar kapag nalaman nila na may aswang doon. Hindi ko na lang pinilit. Hanggang isang gabi, napabalikwas na lang ako ng bangon. Papano nagising ako sa ingay sa labas ng silid. Agad kong tinignan kung ano yon. Nakita kong hinahabol ni Mang Dario si Ate Susan. Palabas na sila ng bahay tuluyan namin.
Dahil maliit nga lang si Mang Dario, kaya naabutan ko siya. Pinigilan ko yung paghabol kay Ate Susan. Nagpumiglas siya. Pakawalan ko raw siya kung ayaw kong magsisi. Ang nasa isip ko noon gusto niyang biktimahin si Ate Susan at malamang ay isunod na rin niya ako. Nagulat ako kasi kahit pala ganoon kaliit si Mang Dario, napakalakas niya at maliksing kumilos. Kaya nakawala rin siya sa pagkakahawak ko. Hindi ko na siya napigilan. Ganun talaga siguro kalakas yung mga aswang kahit pa maliit lang siya. Pero kahit nakawala siya sa akin, ay sumunod pa rin ako. Hinabol niya si Ate Susan at ako naman siya ang hinahabol ko. Nagkandadapa-dapa ako sa paghabol sa kanya kasi talagang maliksi. Palibhasa madilim noon kaya bigla siyang nawala sa paningin ko. Wala kasing guest kaya hindi na rin binubuksan yung mga ilaw malapit sa dagat. Hingal na hingal ako. Nagpalinga-linga ako para hanapin si Mang Dario, pati na rin si Ate Susan. Hindi ko na rin alam kung saan tumakbo. Naisip kong bumalik muna sa bahay. Naghanap ako ng asin sa kusina. Kinuha ko rin yung kutsilyo roon. Tapos lumabas ulit ako. Hinanap ko yung dalawa. Hindi nga lang ako gumawi sa madilim na bahagi ng resort. Natakot din ako Madali akong masusunggaban doon kung sakali, kaya nanatili ako sa liwanag kahit nag-aalala na ako para kay Ate Susan. Maya-maya pa, bigla akong napayuko. Nung isang malaki at itim na ibon ang biglang lumipad sa harapan ko. Dati na akong nakakita noon sa resort nung bago pa lang ako roon. Hindi ko lang pinansin. Pero sa pagkakataon nga na yun, nakaramdam ako ng takot. Ang bilis ng paglipad sa harapan ko. Para bang gusto akong dagitin. Buti na lang nakayuko ako at nakaiwas. Tapos nun, ilang saglit lang ay narinig ko na yung boses ni Ate Susan na tinatawag ako. Hinanap ko agad yung pinagmumulan ng boses niya. Nandoon pala siya sa madilim na cottage. Patakbo ko sana siyang lalapitan. Pero bago pa ako makalapit sa kanya, bigla naman akong hinawakan ni Mang Dario sa braso. Huwag ko raw lapitan si Ate Susan dahil si Ate Susan ang aswang. Pagtingin ko naman kay Ate Susan, umiiyak siya. Sinasabi sa akin na si Mang Dario raw ang aswang. Naglipat yung tingin ko sa kanilang dalawa. Naalala ko na may kinuha nga pala akong asin sa kusina. Nilagay ko sa bulsa ko. Ang ginawa ko, dinukot ko at sinaboy ko yon kay Mang Dario dahil siya ang malapit sa akin. Pinagpaglang niya yung asin. Tapos isasaboy ko rin sana kay Ate Susan na may konti pang distansya sa akin. Kaso bigla siyang tumakbo. Noon ko natiyak na nagkamali ako ng hinala. Hindi pala talaga aswang si Mang Dario. Si Ate Susan naman, bakit siya tatakbo kung hindi siya ang aswang? Ibig sabihin ay natakot siya sa asin na isasaboy ko sa kanya. Magkasama naming hinabol si Ate Susan, pero masyado nang madilim yung bahaging yon. Kaya ang sabi ni Mang Dario ay bumalik na kami sa bukana ng resort. Nung makabalik na kami ay sinara namin lahat ng pwedeng madaanan ni Ate Susan. Bintana, pinto, pati yung maliit na siwang sa likod, hinarangan din namin. Tapos naupo kami sa sala. Tinanong ko si Mang Dario kung paano niya nalaman. Sabi niya unang dating pa lang niya sa resort ay naramdaman na niya. Napansin na agad niya yung kakaiba kay Ate Susan. Naamoy agad niya yung lansa ng pagiging aswang. May mga guest daw noon. Inaayos niya yung sirang upuan sa isang cottage nang makita niya yung bata na tumatakbo. Hinarang niya kasi baka madapa. Parang takot daw yung itsura ng batang lalaki at sabi ay may aswang doon. Sabay turo sa isang direksyon. Na-curious daw siya kung ano talaga yung nakita ng bata, kaya pinuntahan niya yung tinuturo. Pagpunta niya roon, ang nakita niya ay isang itim na ibon. Lumipad papunta sa likod ng CR. Aalis na sana siya nung biglang lumabas mula roon si Ate Susan. Doon na raw tumibay yung hinala niya.
Dahil nga nagsumbong yung bata sa kasamang mga magulang na nakakita siya ng aswang. Kaya nakasalubong sila ni Mang Dario na papunta roon sa kinakitaan kay Ate Susan. Hinarang na raw niya at sabi ay tinignan na niya kung ano ang sinasabi ng bata na aswang. Wala naman daw siyang nakita kundi yung isa niyang kasama. Tinakot lang daw yung bata at sinabing may aswang doon. Bawal kasi sa bahaging yun ng resort ang mga bata. Nakipagtalo pa raw yung mga magulang ng bata sa kanya dahil nagalit sila. Bakit daw kailangan takutin yung bata kung matroma? Humingi na lang ng paumanhin si Mang Dario at sinabing pagsasabihan yung kasama niya. Habang nakikipag-usap daw siya sa mga magulang ng bata, si Ate Susan ay nakasilip lang at hindi nakikialam. Mula noon, lagi na raw niyang binabantayan ang kilos ni Ate Susan. Hanggang nung dumating na nga ako sa resort dahil kulang sila ng kasama. Gusto niya sanang balaan ako pero mas pinili niya na manahimik na lang at ituloy na muna yung pagmamanman niya kay Ate Susan. Napansin niyang tuwing magde-day off si Ate Susan tsaka may nababalitang na biktima ng aswang. Ang pinagtataka lang niya ay kung bakit hindi masyadong maingay ang balitang yon. Parang may humaharang na makalabas ang balita sa lugar. Hindi taga roon si Mang Dario kaya hindi niya alam na maraming kamag-anak si Ate Susan sa lugar namin. Baka sila yung humaharang. Kinilabutan ako kasi kung aswang si Ate Susan, malamang aswang din yung mga kamag-anak niya. Tinanong ko si Mang Dario kung ano na ang gagawin namin. Huwag daw akong mag-alala dahil yung mga abwak na gaya ni Ate Susan ay takot ding maglantad ng sarili nila sa mga tao. Kaya malamang ay hindi muna bumalik sa resort. Tsak nalalayo muna yon at magpapalamig. Ang kailangan nilang paghandaan ay ang pagbabalik niya. Lalo pa at may kakayahan ng abwak na dumaan sa ilalim ng lupa. Kung tawagin nga sila ay aswang lupa. Kaya pala may linya ng hukay doon. Doon siguro dumadaan si Ate Susan kapag naghahanap ng mabibiktima. Kinabukasan, umuwi ako sa amin. Kinuwento ko kina nanay yung nangyari. Ayaw na sana akong pabalikin sa resort. Pero sabi ko kawawa naman si Mang Dario. Walang kasama. Biglang may naalala si nanay. Nung dalaga pa raw siya, may nakilala na raw siyang Susan din ang pangalan. At yung Susan na yon, dating nakatira sa bundok kasama ang pamilya. Nung sabihin ko sa kanya yung itsura ni Ate Susan, parang tumutugma naman sa kakilala niya. Nakilala niya kasi nakasabay niya minsan sa paglalako ng mga gulay. Pinagbubuntis pa niya noon yung bunso kong kapatid. May tinanong daw sa kanya na hindi niya matandaan. Naghahanap yata ng trabaho o ano. Pagtapos nilang mag-usap, nilapitan siya ng matandang babae na nakakita sa kanila. Binalaan daw siya na wag na ulit makikipag-usap doon dahil aswang daw yon. Tsak na pinupunteriya ang nasa tiyan niya. Kinagabihan nga noon panay lagabog daw sa bubungan namin. Mabuti na lang at matapang yung tatay ko. Hindi pa siya baldado nun. Talagang binantayan niya si nanay buong magdamag pati nung mga sumunod na gabi. Nagulat talaga ako sa mga nalaman ko tungkol kay Ate Susan. Kinuwento ko rin kay Mang Dario pagbalik ko sa resort. Sabi ni Mang Dario, kailangan naming maging handa sa lahat ng oras dahil nararamdaman niyang hindi magtatagal at babalik si Ate Susan. Hinahanap na nga rin ng may-ari ng resort. Ang sabi lang niya ay nagkasakit kaya hindi pa nakakabalik. Pero kinukutuban siya ng masama. Baka matulad daw kami sa mga dating naging katiwala ng resort na bigla na lang naglaho na parang bula. Tapos maghahanap na naman ng panibagong makakasama roon si Ate Susan na mabibiktima niya kalaunan. Kaya kailangan na makaisip kami ng paraan kung paano namin maililigtas ang mga sarili namin. Sabi ko kay Mang Dario, edi umalis na lang kami sa resort. Sabihin na lang namin sa may-ari ang totoo at sa mga tao. Hindi raw ganoon kadali
dahil kahit saan kami magtago ay tsak na hahantingin kami ni Ate Susan dahil alam na namin ang sikreto niya. Natakot ako sa sinabi ni Mang Dario. Nung gabing yon, habang kumakain kami ng hapunan, ay nakarinig kami ng kaluskos mula sa labas. Humawak agad sa itak si Mang Dario. Ako rin kinuha ko yung patalim ko. Tapos nakarinig kami ng mga mahihinang katok. Nagkatinginan kami. Wala naman kaming guest nung araw na yon at sarado na rin yung resort dahil gabi na nga. Nagulat pa kami nung biglang sumulpot yung mukha ni Ate Susan sa bintana sa kusina. Nataranta ako kaya binato ko sa kanya yung hawak kong patalim. Hindi siya tinamaan. Tapos naisip naman ni Mang Dario na iharang yung silya sa pinto. Pero bago pa niya magawa ay naitulak na yon ni Ate Susan. Hindi naman siya anyong aswang. Yung itsurang tao pa rin niya. Pero syempre aswang na ang tingin namin sa kanya. Kaya takot na takot ako. Si Mang Dario kahit napakaliit na tao mas matapang kaysa sa akin. Hinila niya ako palabas. Nagawa naman naming matakasan si Ate Susan. Pero habang tumatakbo kami palabas, napansin kong gumagalaw yung lupa na dinadaanan namin. Para bang may humahabol sa amin na nasa ilalim ng lupa. Nadapa si Mang Dario kaya nabitawan niya yung hawak niyang itak. Tapos biglang may humawak na kamay sa paa niya mula sa ilalim ng lupa. Ang ginawa ko, dinampot ko yung itak at initak ko yung kamay na nakahawak sa paa niya. Naputol ko yun. Nung maputol ko ay biglang tumahimik yung paligid. Sinamantala namin ni Mang Dario. Diretso kaming tumakbo palabas ng resort. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa kamay na naputol ko. Doon kami sa bahay namin tumuloy. Nung malaman ng nanay ko ang nangyari, talagang hindi na niya ako pinabalik sa resort. Sabi ni nanay, siya na yung bahalang magsabi sa tiyuhin ko na nagpasok sa akin doon. Si Mang Dario lumipat na ng ibang lugar. Kung sa Maynila raw ay mga nambubuli ang iniwasan niya, sa lugar naman namin ay abwak. Sana raw sa susunod na malilipatan niya maging tahimik na yung buhay niya. Kay Ate Susan naman ay wala na akong naging balita. Pati mga kamag-anak niya, tikom lang ang bibig. Buti na lang din at hindi na niya kami ginambala. Sabi ng tiyuhin ko, iba na yung mga katiwala roon at pinalibutan talaga ng may-ari ng mga panlaban sa aswang. Pero kahit ganoon, ayoko na rin talagang bumalik dahil maaalala ko lang yung mga hindi magandang pangyayari sa amin doon. Hindi naman nagtagal at nakahanap din ako ng ibang trabaho. Sa ngayon balita ko, iba na rin ang may-ari ng beach resort. Binenta na ng kumpare ng tiyuhin ko. Sana po ay magustuhan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Kinuwento lang ito ng tito ko. Siya ay si Sebio, ang nakababatang kapatid ng tatay ko. Marami silang magkakapatid kaya hindi ko na iisa-isahin. Basta ang kwento ni Tito Sebio ay tungkol sa naranasan ng pamilya nila nung sa probinsya pa sila nakatira. Hanggang ngayon naman nasa probinsya pa rin ang iba nilang kapatid at ang marami sa kamag-anakan namin. Ilan lang kaming napadpad sa Maynila. Nung araw daw mga bandang 80s, uso sa baryo nila yung aswang. Pero yung mga tao hindi ganun kalaki ang takot sa mga aswang kasi alam nila kung paano labanan. Ang totoo raw ay yung mga aswang daw ang takot lumantad sa mga tao. Kaya patago talaga yung pambibiktima nila. Yung tipong walang kalaban-laban ang pinupuntirya. Tulad ng balbal na ang paborito ay mga wala ng buhay na katawan ng tao. Karamihan daw sa mga residente ng baryo ay matatapang at palaban. Kapag nababalitaan na may nabiktimang aswang, nagsasagawa agad ng pagroronda. Ang pamilya namin nila tito ang pinakamadalas daw noon na mabiktima ng mga aswang na kung tawagin nga nila ay balbal. Nangangain daw yon ng mga bangkay, lalo na yung kamamatay pa lang.
Pero pag hindi nakuha yung bagong patay, doon inaabangan sa sementeryo. Hinuhukay at walang awang pinapapak na parang napakasarap na putahe. Isa sa mga kwento ni Tito Sebio na nangyari sa kanila ay nung 15 anyos pa lang siya. May tita siyang namatay, bunsong kapatid ni Lola. Ang kinamatay daw noon ay leukemia. Tapos nung nakaburol na, si Tito mismo ang nakakita na may aali-aligid doon na lalaking hindi niya kilala. Ginawa ni Tito, tinuro niya sa lolo niya. Yung lolo naman niya dali-daling kumuha ng itak. Kaso paglabas ulit ng bahay ay wala na raw yung lalaki. Alam nila na balbal yun dahil hindi naman yun ang unang insidente ng balbal sa baryo nila. Isa si Tito sa natoka na magbantay sa burol ng tita niya. Kapag ganoong hindi pa huling lamay, pailan-ilan lang ang nagpupunta sa burol. Tapos maaga ring nagsisiuwian. Kaya ang naiiwan na lang talaga ay kung sino yung nagbabantay. Dalawa raw sina Tito noon. Siya at yung pinsan niyang babae na mas matanda sa kanya. Mahigit 20 na. Tapos nagpaalam daw saglit sa kanya na magbabanyo. Kaso naman si Tito ay hindi napigilan ng antok. Nakatulog daw siya. Nagising na lang siya sa malakas na hampas ng pinsan niya. Bakit daw siya natutulog? Napakamot na lang ng ulo si Tito habang yung pinsan niya ay nagmamadaling lumapit sa kabaong at sinilip yung bangkay. Nakita naman daw niya na nandoon pa yung bangkay ng tita nila. Buti na lang daw at hindi nakuha ng balbal. Kung hindi, lagot si Tito. Nung sumunod na gabi ay may nakiramay sa kanila na albularyong kakilala nila. Taga roon lang din sa baryo, si Mang Baste. Yung albularyo na yun, lagi raw talagang sumisilip sa mga patay para masiguro na maayos yung bangkay at hindi makukuha ng balbal. Kaso pagsilip daw ng albularyo sa kabaong ng tita niya, nataranta ito. Naglapitan agad yung mga kamag-anak nila, pati si Tito. Sabi ng albularyo, nasalisihan sila ng balbal. Pinatignan niyang mabuti sa mga kamag-anak yung itsura ng bangkay. Nung matitigan nga raw nila, parang may kakaiba. Parang pag tinitigan mo ay nawawala yung mga linya sa muka. Nagmamadali na pinaalis ng albularyo yung takip ng kabaong. Pag alis ng takip ay bumulaga sa kanila yung katawan ng puno ng saging. Nang ilabot silang lahat, naisip agad ni Tito na nasalisihan siguro sila ng balbal nung oras na nakaidlip siya habang nasa banyo yung pinsan niyang babae. Wala na silang nagawa noon. Nagpadasal na lang sila. Hindi na nahabol yung bangkay ng tiyahe ni Tito. Kasi malamang ay nung nagdaang gabi pa yun nakuha nung nakatulog nga si Tito. Katakot-takot na sermon daw noon ang inabot ni Tito sa mga nanay at tatay niya at iba pang kamag-anak. Sa kanya lahat ang sisi at doon sa pinsan niyang kasama niyang nagbantay. Tanging ang lolo Macario lang nila ang hindi nagalit sa kanya. Tahimik lang daw, parang malalim ang iniisip. Yung lola naman ni Tito, mula nang makuha ng balbal yung anak, ay hindi na raw nakakain. Iyak lang daw ng iyak lagi. Sobrang dinamdam yung nangyari. Pangalawang anak na raw kasi nila ang nakuha ng balbal. Dati ay yung panganay na anak na lalaki na namatay naman dahil sa aksidente. Sunod nga ay yung tita ni Tito. Bukod sa tiyahin at tiyuhin ay may iba pa silang kamag-anak na nakuha ng balbal sa baryong yon at yung nakatira sa ibang baryo. Kahit anong pag-iingat ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon yung balbal na makuha yung bangkay. Naging saksi si Tito Sebio kung paano inalagaan ni Lolo Macario yung lola niya na nagkasakit dahil sa sobrang kalungkutan. Nanghina talaga yung katawan kahit napatignan na sa doktor. Hanggang sa bumigay na rin daw. Awang-awa si Tito. Sinisiri niya yung sarili niya kasi alam niya yung naging parte niya sa pagkawala ng bangkay ng tita niya na naging dahilan din ng pagkamatay ng lola niya. Kaya si Tito noon
Hindi rin mapalagay. Nagpunta siya sa gubat. Naglakad-lakad. Doon nagpalipas ng sama ng loob dahil sa mga nangyari. Habang nagpapalipas siya roon, biglang may lalaki na dumaan sa harapan niya. Pamilyar. Tapos bigla niyang naalala na yun yung lalaking nakita niya sa burol ng tita niya. Kahit natatakot siya ay sinundan niya yung lalaki. Patago-tago siya sa mga nadadaan ng puno. Mabilis daw maglakad yung lalaki. Hindi niya mahabol. Basta mabilis yung mga hakbang. Kaya talagang nahihirapan si Tito. Ang huling nakita niya ay yung huling kanto na nilikuan. Pagliko niya roon ay wala na. Hindi na niya nakita. Pag uwi sa bahay nila, nakita niyang nandoon na yung bangkay ng lola niya sa harap. Inaayos na yung kabaong. Lumapit si Tito sa lolo niya at sinabi na nakita nga niya ulit yung lalaki sa burol ng tita niya. Nandoon sa gubat. Pero yung lolo niya parang hindi raw inintindi yung sinasabi ni Tito. Nakatulala lang doon sa kabaong ng asawa. Nagbuntong hininga lang siya at nanahimik sa isang tabi. Sa burol ng lola niya ay ang lolo mismo niya ang gabi-gabing nagbabantay. Meron din namang pumapalit kapag kailangan ng magpahinga ng matanda. Tapos si Mang Baste na albularyo ay sumilip na rin. Binilinan yung mga kamag-anak nila na huwag hahayaang walang bantay ang bangkay. Narinig ni Tito na sinabing huwag nang pagbabantayin ng mga bata dahil baka makatulog na naman at malingat tulad ng nangyari sa burol ng tiyahin niya. Pero si Tito, kahit hindi na siya pinagbantay sa lola niya, nagbabantay pa rin daw siya ng kusa. Gusto niyang makabawi. Sa pagkakataon na yun, gusto niyang makasiguro na hindi makukuha ng balbal ang lola niya. Siya yung naging tagatimpla ng kape ng lolo niya. Isang gabi sumama yung pakiramdam ni Lolo Macario kaya hindi siya nakapagbantay. May mga kamag-anak naman daw sila na nag-volunteer na magbantay. Tsaka nandoon din yung natitira pang 3 anak ng mag-asawa. Isang tiyahin, isang tiyuhin at yung nanay nga nila na lola ko. Dahil sa naranasan nila nung burol ng isa niyang tiyahin, kampante na si Tito kahit papano na hindi na sila maiisahan ulit noong balbal. Hindi akalain ni Tito Sebio na muling mauulit ang hindi magandang karanasan nila sa balbal dahil naman sa ibang dahilan. Sumama yung pakiramdam ng lolo niya. Nagkagulo yung mga kamag-anak nung manigas daw bigla yung matanda. Malayo yung ospital kaya nagpatawag ng hilot. Bale yun ang pinaka manggagamot nila dati. Medyo liblib na kasi yung lugar nila. Pagkatapos daw na umukay ng lolo niya, tsaka lang kumalma yung mga kamag-anak, pati si Tito. Tapos chinek ni Tito yung bangkay ng lola niya sa kabaong kung okay pa ba. Mukhang okay naman daw. Pero nung titigan niya tulad ng pinagawa sa kanila noon ng albularyo sa bangkay ng tita niya, parang nawawala raw yung mukha ng lola niya. Kinabahan si Tito. Pinakatitigan ulit niyang mabuti. Luminga si Tito sa paligid. Nandoon naman yung tiyahin niya na nagbabantay sa kabaong ng lola niya. Nakaupo lang sa bandang unahan. Pero nung kausapin niya at sabihin ng kutob niya, hindi raw sumagot. Nakatulala lang. Kinailangan pa niyang iuga yung katawan. Nung matauhan ay nagmamadaling tinignan yung kabaong ng nanay niya. Kasunod si Tito. Tinanong si Tito kung nakita ba niya yung lalaking dumating. Umiling si Tito. Sabi ng tita niya, may lalaki raw na dumating at lumapit sa kanya. Tapos hindi na niya alam ang sunod na nangyari. Napatulala na lang siya. Pinatawag agad nila si Mang Baste. Nanlumo yung albularyo nang sulyapan yung kabaong. Kinumpirma niya na hindi na nga yun ang bangkay ng lola nila Tito. Nung malaman daw ng Lolo Macario niya yung nangyari, ay nagwala talaga. Sumumpa na gagantihan niya ang balbal na kumuha sa asawa at 2 anak niya. Si Tito tahimik lang na nakikinig sa sinabi ng albularyo. Maliwanag daw na nahipnotismo ng balbal yung bantay.
kaya nagawang kunin ng bangkay. May kakayahan din daw kasi na manghipnotismo ng tao ang balbal kung walang ibang tao sa paligid. Sa murang edad ni Tito noon, puro takot daw yung nararamdaman niya. Magkasunod kasi yung karanasan nilang yun sa balbal. Yung unang tiyuhin niya nung mamatay, matagal na raw nangyari. 3 years old pa lang siya, kaya wala pa yun sa memorya niya. Pero yung tita nga niya at lola ay magkasunod na buwan lang, kaya tandang-tanda niya ang sobra-sobrang pagluluksa nila at takot sa balbal. Yung lolo niya puro galit naman ang nararamdaman. Gagantihan daw talaga yung aswang na yun. Kahit hindi pa mabuti yung pakiramdam ng lolo ni Tito, nagpunta raw kaagad yung albularyong si Mang Basti. Nagpasama sa kanya. Hindi niya alam kung anong balak ng lolo niya, basta sinamahan na lang niya. Nakikinig lang daw siya sa usapan ng dalawa. Nagtatanong ang lolo niya sa albularyo tungkol sa mga bertud at agimat. Sabi ni Mang Basti, pwede raw bumili sa kanya si Lolo Macario kahit alin doon. Pero wala sa mga pinakita ng albularyo ang nakursunadahan ng lolo ni Tito. May nakita kasi siyang perlas na itim na nakabukod ng lalagyan. Yun daw ang nagustuhan. Ang sabi naman ng albularyo, wag daw yun. Hindi yun para sa tao. Tumatalab lang yun sa mga nilalang ng dilim. Ang nagagawa raw noon kapag nilagay mo sa bibig ng nilalang ng dilim o nilunok, halimbawa ay isang aswang, magiging immortal ang aswang na yon. Hindi mamamatay hanggat hindi napipinsala ang puso o utak. Hanggat nasa bibig ang itim na perlas o nasa loob ng katawan, ay ganoon katinding kakayahan ang ibinibigay nito. Kaya delikado na mapunta yun sa mga kampon ng dilim. Ayaw talaga nung albularyo, kaso mapilit lang talaga si Lolo Macario. Yun pa rin ang binili kahit may kamahalan. Tapos bumili rin daw ng ilang buntot ng pagi si Lolo. Parang naglalaro na sa isip ni Tito noon kung ano ba ang binabalak ng lolo niya. Ang sunod na nangyari, si Lolo Macario at mga kamag-anak nilang kalalakihan ay nag-abang daw ng mamamatay ulit sa baryo nila. Kasi yung balak pala ng lolo ni Tito ay hulihin yung aswang na balbal. Ayaw sanang pasamahin si Tito sa mga lakad nila dahil delikado raw. Pero nagpumilit siya, kaya hinayaan na lang din siya na sumama sa kanila. Hindi naman nagtagal at may bago na namang nakaburol sa baryo. Gabi-gabi nandoon silang magkakamag-anak, nakatambay. Minsan ay nagtatago sila kapag medyo malalim na yung gabi para hindi sila makita ng balbal. Alam nila na matalas ang pang-amoy ng aswang na yon, kaya walang kasiguraduhan kung mahuhuli talaga nila yon. Si Tito desidido rin talaga siya na makatulong sa paghuli sa balbal, kaya mayat may araw siyang nagkakape sa lamay para hindi siya makatulog. Nung konti na lang sila doon, meron siyang naamoy na malansa. Luminga siya sa paligid. Ganun daw yung naamoy niya nung nakita niya yung lalaking aswang sa burol ng tiyahin niya. Nagmatyag si Tito. Maya-maya, nakita niya na humahangos yung lolo niya. Dala ang buntot pagi. Tumakbo raw, papunta sa sagingan, malapit lang doon sa burol. Tumakbo rin si Tito. Sinundan niya yung lolo niya. Pati ibang kamag-anak nila sumunod din sa kanila. Kaya pala ay nakita ni Lolo Macario yung lalaking nakasilip sa puno. Nakahawak daw sa puno yung isang kamay, kaya nakita rin niya yung matatalas na kuko ng lalaki. Tumakbo nga sa sagingan nung magtama yung mga mata nila. Pagdating naman sa sagingan ay naglaho na agad sa dilim yung lalaki. Sa galit daw ng lolo ni Tito, pinagtataga yung puno ng saging habang nagsisisigaw. Hinahamon yung balbal na magpakita sa kanya. Inawat lang ng mga kamag-anak nila kasi napeperwisyo yung mga puno ng saging. Hindi naman daw kanila yon. Nung kalmado na ang lolo niya, tsaka nilapitan ni Tito at binanggit ulit
yung pagkakita niya sa balbal sa gubat. Nakita raw niya kung saan nagpunta yung nilikuan. Parang nabuhayan ng loob ang lolo niya. Ang sabi kay Tito ay samahan siya sa bandang yun ng gubat. Tsak na doon lang daw naglalagay yung balbal. Kailangan nilang malaman ang tirahan nun para mahuli nila. Kinabukasan din ay sinamahan ni Tito ang lolo niya doon sa kinakitaan niya sa lalaking aswang. Halos maghapon silang nagbantay doon. Talagang inaabangan nila. Desidido sila pareho na mahuli yung balbal. Silang dalawa lang. Yung ibang kamag-anak kasi ay may iba ring pinagkakaabalahan. May mga trabaho. Pero sa maghapong yun ay wala silang napala. Hindi dumaan. Tinanong ng lolo niya si Tito kung handa ba siya na mag-abang doon hanggang gabi. Oo agad si Tito. Nagalit pa nga raw noon yung nanay ni Tito na lola ko dahil nakikisama pa siya sa planong pagganti ng lolo niya. Baka mapahamak lang daw siya. Dapat daw ang iniintindi niya ay ang pag-aaral, hindi yung paghuli ng aswang. Pero hindi nakinig si Tito sa nanay niya. Mas pinakinggan niya ang lolo niya kasi yun din talaga ang gusto niyang mangyari. Ang mahuli nila yung aswang na balbal. Talagang nagtiyaga sila ni Lolo Macario. Pabalik-balik sila sa gubat. Umaga hanggang gabi. Sabi ng lolo niya, matsitsyempuhan at matsitsyempuhan din daw nila yung aswang na yon. Hanggang isang gabi nga, kakarating lang nila sa gubat. Nakaupo sila sa likod ng malaking puno. Doon sa mismong kinakitaan ni Tito na nilikuan ng lalaki. Nung makarinig sila ng mga yabag na paparating, sinilip agad nila. Sa wakas, yun na ang inaabangan nila. Lumigid daw si Tito sa kabilang panig. Hawak yung dala nilang lubid. Bali magkabilang dulo ang hawak nila sa lubid ng lolo niya. Napahinto sa paglalakad yung lalaki kasi parang naramdaman sila o naamoy siguro. Kaya silang maglolo hindi halos humihinga. Pero ilang saglit lang ay nagpatuloy ulit sa paglalakad yung lalaki. Mas mabagal kaysa sa lakad niya dati. Tingin ni Tito, nakikiramdam. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng lolo niya kaysa matakasan pa sila. Sinenyasan siya. Hinila nila yung magkabilang dulo ng lubid na pumatid sa lalaki. Tapos sinakluban nila ng kumot. Tsaka pinalupot ang dala nilang lubid sa katawan. Nagpupumiglas yung lalaki. Malakas daw sabi ni Tito. Natumba nga siya. Pero ang lolo niya, binuhos talaga ang lakas. Maigapos lang yung balbal. Inutusan si Tito ng lolo niya na tawagin yung ibang kamag-anak nilang lalaki at sabihan na nahuli na yung balbal. Pero bilin ng lolo na huwag sasabihin sa mga kapitbahay. Doon lang sa mga kamag-anakan nilang kasama nilang nagbantay sa lamay at nag-abang sa balbal. Takbo naman agad si Tito para sumunod sa utos. Pinagdala rin sila ng mga pala at dagdag na lubid. Hindi nila alam kung anong balak ng lolo niya. Nung makarating na ulit sila sa gubat, ay nadatnan nila ang lolo niya na nakabantay sa aswang. Halos sakyan yung katawan kasi patuloy pa rin pala sa pagpupumiglas. Nawarak na nga yung ibang parte ng kumot na sinaklob nila dahil sa talas ng mga kuko. Pinagtulungan nila na igapos pa ulit ng dagdag na lubid para masiguradong hindi na talaga makakawala. Tapos dinala nila sa tagong bahagi ng gubat. Talagang alam na ni Lolo Macario kung saan sila pupunta. Tumigil sila sa isang lugar. Merong sobrang laking bahay ng langgam na nandoon. At ang sabi ng lolo niya, doon ang pakay nila. Ang ginawa nila ay naghukay sila ng malalim. Tulong-tulong sila. Ang lolo raw niya ang nasa pinakasentro ng paghuhukay. Yung iba naman nagbabantay sa nahuli nilang balbal. Habang naghuhukay daw, napansin ni Tito na walang pakialam ang lolo niya kahit kinakagat na siya ng mga langgam. Parang naging manhid daw sa sobrang galit.
Noon lang niya nakita na umiiyak ang lolo niya ng ganoon. Yung iyak na parang pinipigil pero hindi talaga mapigilan. Habang nagsasalita, nagagawin niya yon para sa mga mahal niya sa buhay na kinain ng balbal. Lalong-lalo na ang asawa niya. Wala raw respeto sa mga bangkay ang aswang na yon. Walang awa kaya hindi rin daw siya maaawa. Napapatigil pa ang lolo niya sa paghuhukay kapag nagpapahid ng luha. Silang mga kaanak na nandoon nakikinig lang at nakikisimpatya sa lolo niya. Napapaiyak na nga rin daw si Tito. Ramdam din niya yung sakit na nararamdaman ng lolo niya. Nakawin ba naman ng balbal yung mga mahal mo sa buhay? Ano pa nga bang ginawa sa ninakaw na bangkay kundi kinain? Nung malalim na ang nahukay nila, nakasya na ang isang tao, ay umangat ang lolo niya. Pinahawakan maigi sa mga kamag-anak ang nakagapos na balbal. Nilabas yung muka mula sa nakataklob na kumot at saka pilit pinanganga. Nakakatakot daw yung itsura ng balbal. Ang tatalas daw ng ngipin, tapos lumalabas pa yung napakahabang dila niya. Nagsalita pa raw, napakawalan nila siya at isusunod niya raw sila sa mga nabiktima niyang kamag-anak nila. Hindi sumagot si Lolo Macario. Tapos ay bigla niyang sinubo sa bibig ng balbal yung itim na perlas. Muntik pa raw makagat yung kamay ni Lolo. Buti na iiwas agad. Hindi tumigil si Lolo Macario hanggat hindi na siguro na nalunok na ng balbal yung itim na perlas. Matapos mapalunok yun, tsaka nila pinasok sa hukay ng nakatiwarik yung balbal. Nilibing nila roon ng buhay. Kitang-kita raw ni Tito yung takot sa mukha ng balbal habang tinatabunan nila ng lupa. Hindi makapagsalita o makasigaw dahil nilagyan din nila ng busal sa bibig. Baka raw kasi makahingi pa ng saklolo sa mga kapwa aswang. Sabi ni Lolo Macario habang naglalakad na sila papalayo roon, magiging immortal ang balbal na yon dahil sa itim na perlas. Pero unti-unti siyang kakainin ng mga langgam sa loob ng hukay. Hindi siya mamamatay hanggat hindi siya nauubos ng mga langgam, hanggat hindi nakakain ang utak at puso niya. Mararamdaman daw ng aswang na balbal kung paano ang kainin, pati ang hirap at sakit ng kalooban nila sa ginawa sa mga mahal nila sa buhay. Nilingon pa ni Tito Sebio ang pinaglibingan nila sa balbal. Makalipas ang ilang araw, pinalikan nila yung pinaglibingan. Wala naman daw nagbago. Mukhang hindi na nakawala roon yung balbal na yon. Kasi nung mga sumunod na nagkaroon ng patay sa kanila, wala nang nabalita na may balbal. Yun lang siguro ang balbal na naligaw sa baryo nila. At nung mailibing na nga nila ng buhay, wala nang nabiktima pa. May pangyayari sa baryo nila nanay noon na gusto kong ibahagi sa inyo tungkol sa manananggal. Kung naniniwala kayo sa uri ng aswang na tinatawag ng manananggal, ay sigurado akong magugustuhan nyo ang kwento ko. Akala kasi ng iba ay katang-isip lang ang mga aswang at iba't ibang uri nila. Pero sa mga nakaranas at nakakita ay hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na hindi yun totoo. Tulad na lang nga ng mga residente sa baryo nila nanay. May isang babae raw doon na nagngangalang Leia. Hindi talaga yun taga roon. Bigla na lang daw sumulpot. Palaboy-laboy lang. Nanghihingi ng pagkain sa mga bahay-bahay para mairaos ang bawat araw. At kung saan-saan din daw nila nakikitang natutulog. Wala naman naglakas loob na pagsamantalahan kasi dugyot daw yung itsura. Mapapagkamalan talagang taong grasa. Ang tingin ng ibang residente sa baryo may kakulangan sa pag-iisip. Pero yung iba naghihinala na aswang daw si Leia.
Sakto naman kasi sa pagdating niya sa baryo ang pagputok ng balita na meron daw umaataking manananggal. Ang unang nakakita ay 2 batang lalaki na gabi na ay naglalaro pa sa kalye. Muntik na raw madagit ng manananggal ang isa sa kanila. Buti na lang at nabitawan pa. Nung mabitawan yung batang lalaki ay hinila na siya ng kasama niya palayo. Takot na takot daw noon yung mga bata. Kaya na-trauma sila at hindi na talaga lumabas ng gabi kahit 6:00 pa lang. Yung batang araw na muntik makuha ng manananggal ilang araw na tulala. Ginamot lang ng lolo niyang albularyo para mabalik sa wisyo. Sunod na insidente naman ay yung matandang lalaki na dumaan ng gabi sa gubat. May shortcut daw kasing daan doon papunta sa kabilang tubigan. Hinabol daw ng manananggal. Buti na lang at hindi inabutan. Hindi magkanda-ugaga at talaga namang uutal-utal yung matanda sa pagsasabi kung ano yung itsura ng manananggal na nakita niya. Mahaba raw yung buhok na halos nakatakip sa buong muka. Kaya hindi niya nakita ng maayos yung itsura. Pero yung kamay, mahabang payat daw. Mahahaba ang kuko at ang hindi maalis sa isip niya ay yung pumapagaspas na pakpak na itim daw ang kulay. Maraming naniwala sa sinabi ng matanda pero may ilan din na nagkibit balikat lang dahil marami nga sa mga taga-baryo ang naniwala kaya lumagana pang takot sa lugar nila at ang napagdiskitahan ay si Leia. Siya ang tinuturong manananggal lalo na at mahaba rin yung buhok niya katulad sa paglalarawan ng matandang lalaki sa nakita niya. Hindi na tuloy binibigyan ng mga residente ng pagkain si Leia. Ang ginawa nila ay tinataboy nila yung babae. Siguro dahil wala namang ibang patutunguhan kaya sa gubat na lang tumakbo si Leia. Pero hindi alam ni nanay kung saan sa gubat. Basta nabalitaan lang niya na doon na raw naglalagi. Si nanay kasi noon ay dalaga pa. 18 lang siya. Tapos lagi lang siya sa loob ng bahay. Nakakarating lang sa kanya yung mga nangyayari sa labas. Gawa ng lola ko na nagwe-wetting kaya kung saan-saan nakakarating. Nalilibot yung buong baryo sa pagpapataya. Kasabay na noon yung pagsagap ng balita na kinukwento naman sa kanila sa loob ng bahay. Bukod kay Leia, isa pang babae ang kilala sa baryo nila nanay. Ang pangalan naman daw ay Irma. Kabaliktaran ni Leia. Si Irma gustong-gusto naman ng mga taga-baryo. Mataas ang paghanga nila sa kanya kasi isa siyang antingera. Bukod doon ay magandang babae rin siya. Maputi at sexy. Kaya maraming nagkakagusto. Kaso wala naman pumasa sa kanya. Kahit yung tinuturing na pinakagwapong binata sa baryo nila noon, sabi ni nanay, nabasted din. Sa tansya ni nanay, si Irma ay nasa 25 o 26. Ulila na sa mga magulang. Pero maski si nanay humanga dahil kaya ni Irma na mabuhay ng mag-isa. Katunayan nakakarating pa raw sa iba't ibang lugar, pati sa malalayo, sa paghahanap ng mga anting-anting na siyang ginagamit sa paglaban sa mga masasamang elemento. Kabilang na nga sa nilalabanan ni Irma ay mga aswang. Mula sa paglalagalag sa ibang lugar ay bumalik si Irma sa baryo dahil nabalitaan daw na may umaataking ang manananggal. Panay ang sumbong sa kanya ng mga residente na pinaghihinalaan nila na si Leia ang manananggal. Pero hindi naman daw umiimik si Irma. May kwento si nanay na isang pangyayari nung hating gabi. Nasa kahimpingan na sila ng tulog nung makarinig sila ng pagkakagulo sa labas. Kaya pala ay may isang residente ng baryo ang nagtangkang sunugin yung binuong kubo ni Leia sa gubat. Buti may nakakita at naawat pa. Yung gustong manunog ay itago na lang natin sa pangalang Gardo. At yung pumigil naman sa kanya ay tawagin natin sa pangalang Mang Usting. Sabi ni Mang Usting, wala raw silang ebidensya na si Leia nga ang manananggal. Kawawa naman daw kung sa gubat na lang nga naglalagi susunugin pa yung bahay.
dahil sa sunod-sunod na pag-atake pa rin ng manananggal. Kaya nakaisip na sila na magsagawa ng pagroronda. Sabi ni nanay, wala naman daw nabalitang may napatay na yung manananggal. Pero marami na raw ang nakakita at nagmumuntik-muntikan ng mabiktima. Hindi maintindihan ni nanay kung bakit ganoon. Kung sadya bang mabilis kumilos at maliksi yung katawan ng mga taga-baryo kaya nagagawa nilang matakasan yung manananggal, o baka naman baguhan pa lang at hindi pa sanay mambiktima yung manananggal. Palaisipan daw yon kay nanay dati. Nung umpisa marami ang sumama sa sinasagawang pagroronda. Halos lahat daw ng kalalakihan sa baryo. Pero sa pagdaan ng mga gabi, unti-unti raw nababawasan. Hanggang sa mabibilang na lang sa mga daliri yung mga sumasama. Tinamad na yung iba dahil wala namang nangyayari. Ni anino ng sinasabing manananggal hindi nila nakita. Minsan daw ay nakakasalubong ng mga nagroronda si Irma. Alam nila na hinahunting din niya yung manananggal. Pero sa lahat daw ng humahunting sa manananggal ay si Mang Usting lang ang naging pinakamatyaga. Kahit siya na lang mag-isa ay nagroronda pa rin. Sinusuyod talaga niya yung gubat. Desidido siyang mahuli yung manananggal. Madalas ay doon siya tumatambay sa kubo ni Lea. Hinahayaan lang siya ni Lea kasi alam ni Lea na si Mang Usting yung pumigil kay Gardo sa pagtatangkang pagsunog sa kubo niya. Kaya naman doon tumatambay si Mang Usting ay para nga mahuli yung manananggal dahil ang kubo lang ni Lea ang nakatirik sa gubat nung panahon na yon. Isang umaga raw, tinutulungan ni nanay ang lola na magsampay ng mga nilabhan nilang damit. Nung bigla na lang silang makarinig ng ingay. Yung parang naghi-hysterical daw. Nagwawala. Sigaw ng sigaw. Akala nila mag-asawa na nag-aaway. May kapitbahay kasi sila na ganoon. Pero nung makita nila, si Irma pala. Inaawat ng mga kapitbahay nila. May hawak na patalim at gusto raw patayin si Mang Usting. Si Mang Usting nandoon din. Kapag nagtatangka si Irma na saksakin siya, tumatakbo lang ng konti para makaiwas. Hindi naman nagsasalita kung bakit nagagalit sa kanya si Irma. Si Lea nandoon din daw, nakikiawat pa. Takang-taka sila kasi iyak ng iyak sa galit si Irma. Pero wala namang sinasabi kung ano ang dahilan ng galit niya kay Mang Usting. Ayaw ding magsalita nung isa. Tapos ayaw din namang umalis kahit sinasabi na ng mga kapitbahay na lumayo na muna para kumalma si Irma. Hindi talaga siya umaalis. Nananatili lang siya roon. Maya-maya naman ay kumalma na rin si Irma. Pilit siyang tinanong ng mga taong nakapaligid sa kanya kung ano bang nangyari. Bakit galit na galit siya kay Mang Usting? Hindi na naitago ni Irma yung pinagningit-ngit ng kalooban niya. Napilitan siyang sabihin sa kanila na pinagsamantalahan siya ni Mang Usting. Wala agad nakaimik sa sinabi ni Irma. Parang hindi raw makapaniwala. Pero dahil nga umiiyak si Irma, kaya nakuha niya yung simpatya ng mga tao. Yung mga kalalakihan daw na nandoon, gusto nang bugbugin si Mang Usting. Pinalibutan na nga raw. Handa na talaga sila na saktan si Mang Usting. Kaso nagsalita yung matanda. Pinagtanggol niya yung sarili niya. Sabi ni Mang Usting kay Irma, bakit hindi sabihin sa mga tao kung paano niya nagawang pagsamantalahan siya? Natigilan yung mga tao kasi hindi makasagot si Irma. Sa halip daw na sumagot, tumalikod na lang at tumakbo palayo. Yung mga tao tuloy, takang-taka sa kinikilos ng antingera. May mga nag-usisa kay Mang Usting, pero kahit anong tanong nila, ay wala na siyang sinabi na kahit ano tungkol sa tunay na nangyari sa kanila ni Irma. Uuwi na lang din sana si Mang Usting nang harangin daw siya ni Lea. Dinig na dinig nila nanay ang sinabi ng babaeng palaboy. Ang sabi niya, "Ang tindi mo, Mang Usting, wala kang patawad." Pagkasabi nun, tumawa pa raw ng tumawa bago naglakad ng palayo. Lalo tuloy naguluhan yung mga tao.
Nakita ni nanay na yung iba nilang kapitbahay ay sinundan si Leia. Yung iba naman naiwan kay Mang Usting na nakasunod lang ng tanaw. Palibhasa yung lola ko mahilig talaga sa chismis, hindi raw mapakali hanggat hindi nalalaman ang totoong nangyari. Abay sumunod din daw kay Leia. Pero si nanay hindi. Siya yung tumapos sa pagsasampay nila na natigil dahil sa pagwawala nga ni Irma. Sa isip-isip nga raw ni nanay, akala ba niya sintu-sintu ang tingin nila kay Leia? Bakit nagsisunuran para lang malaman ang totoo? Naiiling na lang daw siya. Maya-maya ay nakabalik na rin ang nanay niya. Bit-bit na ang balita tungkol kina Irma at Mang Usting. Yun ang naging topic nila habang kumakain ng tanghalian. Maski si nanay ay natulala sa mga sinabi ni lola. Kwento raw ni Leia doon sa mga taong sumunod sa kanya. Nung gabi nakarinig siya ng mga kaluskos malapit sa kubo niya. Hindi niya sana papansinin pero hindi siya makatiis. Bumangon siya. Sumilip siya sa butas para makita kung anong meron sa labas. Kitang-kita niya mula sa butas si Irma. Doon banda sa gilid ng kubo niya. Hindi naman ganoon kalapit. Basta sa bandang gilid ng kubo niya. May hawak na boteng maliit. Tapos yung laman noon pinapahid sa katawan niya. Lalo na roon sa bewang at balikat. Langis daw yun. Pinanood lang daw niya. Tapos maya-maya nagulat na siya nung biglang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan ni Irma doon sa ibabang bahagi ng katawan. Ilang segundo pa sa ganoong itsura hanggang sa mabilis na lumipad palayo yung itaas na bahagi. Naiwan daw doon yung kalahati ng katawan niya. Diring-diri daw si Leia doon sa malapot na lamang nakatiwangwang sa naiwang katawan. May karugtong pa. Ayun nga raw, habang nasasyak pa si Leia sa nasaksihan niya, nakatulala lang siya nung makarinig na naman siya ng kaluskos. Ang nasa isip daw ay baka bumalik agad yung manananggal na si Irma. Baka nakita siya o naamoy siya. Dali-dali ulit siyang sumilip sa butas. Nagulat na naman nang si Mang Usting naman ang makita niya. Galing daw sa likod ng puno na malapit doon sa kubo niya. Para bang matagal nang nakaabang doon. Nilapitan ni Mang Usting yung kalahating katawan ni Irma. Tapos hinubaran. Natuptop ni Leia yung sariling bibig sa sumunod na ginawa ni Mang Usting. Pinagsamantalahan ba naman yung kalahating katawan ng manananggal? Nanood lang si Leia. Hindi siya umaalis sa butas. Kaya alam niya na nakailang rounds pa yung matandang manyakis. Si nanay nanlalaki yung mga mata sa kwento ni lola. Tapos daw uulit pa sana si Mang Usting. Kaso napahinto na sa ginagawa at napatingala nung marinig yung pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Agad daw na nagsuot ng pantalon. Napalabas pa nga raw si Leia sa pinto nung makita niyang galit na galit si Irma habang hinahabol si Mang Usting. Ang tulin daw tumakbo nung matanda. Sayang at hindi naabutan ng manananggal na si Irma. Ayon pa kay lola, bagamat may kakulangan sa pag-iisip ay alam niyang nagsasabi ng totoo si Leia. Yung mga kagaya ni Leia, sila yung inosente sa mga bagay na mabuti at masama. Basta ang nasa isip nila ay kung ano yung mga nakita nilang nangyari, kung ano yung malalaman sa sikmura nila at paano sila makakatulog sa gabi. Hindi pa rin makapaniwala si nanay. Matagal na kasi nilang kilala si Irma kahit nung wala pang gumagalang manananggal sa baryo nila. Isang antingerang hinahangaan ng buong baryo. Paano kaya siya naging manananggal? Hindi rin masagot ni lola ang mga sumunod na tanong ni nanay. Yung maghapon na yon na lumipas hanggang sa magdamag ay hindi maalis sa isip ni nanay yung kwento ni Leia tungkol kina Irma at Mang Usting. Pabiling-biling tuloy siya sa higaan. Hindi kasi talaga siya makapaniwala.
Kinabukasan yun din ang laman ng balita sa buong baryo. Siyempre may mga natakot pero meron din namang pinagtatawanan ng pangyayari. Puro kantsaw ang inabot ni Mang Usting sa mga kapitbahay. Kaya lang si Irma ay hindi pa raw nakitang lumabas ng bahay. Wala namang sumubok na katukin siya kasi natatakot din sila. Hindi nila alam kung paano haharapin ang isang manananggal. Yung iba nga nagsabi na sunugin na lang daw yung bahay. Pero meron pa ring mga pumipigil dahil hindi naniniwala sa kwento ni Lea. Hindi rin kasi yun inaamin ni Mang Usting. Basta tinatawanan lang yung mga pangangantsaw at nagtatanong sa kanya kung totoo ba yun. Isa pa, malaki yung naitulong ni Irma sa baryo mula pa man nang maging antingera siya. Dati na rin daw kasing binulabog ng mga aswang ang baryo nila at si Irma raw ang nakapagpalayas sa mga halimaw na yon. Kaya may utang na loob sa kanya yung mga taga-baryo. Kaya nga merong ayaw maniwala dahil alam nilang si Irma mismo ang lumalaban sa mga aswang. Isang gabing mahimbing na yung tulog ni nanay. Nagising siya kasi naiihi raw. Nung nakaupo na siya sa bowl, bigla siyang nakarinig ng pagaspas. Kinilabutan agad siya kasi unang beses niya yun makarinig na para talagang malaking pakpak na pumapagaspas. Naalala niya yung tungkol kay Irma. Yung bahay kasi ni Mang Usting ay isang bahay lang ang pagitan mula sa kanila. Naisip niya baka binalikan ni Irma, baka balak gantihan. Nagmamadali si nanay na lumabas ng banyo. Ginising niya si Lola. Madali namang nagising si Lola tapos binuksan nila ng konti yung bintana para makita kung ano ba yung naririnig ni nanay. Napa-sign of the cross si nanay kasi kitang-kita nila yung lumilipad sa bubungan ng bahay ni Mang Usting. Parang tinutungkap daw yung bubong. Tapos si Mang Usting naman nagmamadali sa paglabas ng bahay niya na may hawak na itak. Sumisigaw siya. Hinahamon yung manananggal na bumaba sa bubungan. Sa halip na bumaba ay lumipad palayo yung manananggal. Yung mga kapitbahay narinig na nila yung sigaw ni Mang Usting kaya naglabasan din sila ng mga bahay at nag-usisa. Pati si Lola lumabas na rin daw. Tsaka si nanay napasunod na rin. Naghahalo yung takot at awa nila kay Irma na sinasabing manananggal. Ang ginawa raw ng mga tao ay sinugod yung bahay ni Irma. Kinalampag nila ng kinalampag. Hindi pa rin nagbubukas yung pinto kaya giniba na nila. Pero nung mabuksan naman ay wala roon si Irma. Nagulat pa sila kasi wala na rin palang gamit doon. Mukhang natakasan na sila nung nakaraang araw pa at bumalik lang talaga para gantihan si Mang Usting. Naisip nilang puntahan sa gubat doon sa kubo ni Lea dahil ayon sa mga kwento ni Lea ay doon sa bandang gilid ng kubo niya nag-iwan ng kalahating katawan noon si Irma. Pero pagdating naman nila roon wala naman din silang nakita. Sabi ni Lea, mabait daw si Irma sa kanya. Lagi raw siyang dinadalhan doon ng pagkain. Kaya kahit nalaman niyang si Irma ang manananggal ay hindi siya natatakot. Sinabihan pa ni Lea yung mga tao na huwag sasaktan si Irma kasi kaibigan niya yun. Sabi nung isang matandang kapitbahay nila na si Aling Toyang, malakas daw ang kutob niya na si Irma ay hindi isinilang na aswang o manananggal, kundi nahawa lang sa isang lugar na pinuntahan niya. Posibleng nayanggaw ng isang manananggal na nakalaban niya. Alam naman nilang lahat sa baryo ang lahing pinagmulan ni Irma, yung mga magulang at kamag-anak. Kaya mas naniniwala si Aling Toyang na nahawa lang ang dalaga, kaya hindi pa siya bihasa sa pambibiktima. Kaya lagi pang sumasablay. Napansin nila na sa dalas magpakita ng manananggal at manghabol ay wala pa silang nabalitaan na nabiktima. Yung napatay talaga. Nung unang malaman ni nanay na manananggal si Irma ay natakot daw siya. Pero sa mga nangyari ay mas nangibabaw yung awa niya. Kasi kung totoo man daw ang hinala ni Aling Toyang na nahawa lang si Irma sa kung saan mang lugar na pinuntahan niya, tapos napagsamantalahan pa ni Mang Usting, kung sa kanya raw mangyari yun baka hindi niya makayanan.
Lalo niyang hinangaan si Irma sa lakas ng loob na harapin ang ganoong klaseng problema. Pinagdasal daw talaga ni nanay na kung saan man napunta si Irma, sana ay ligtas siya. Akala nga talaga ni nanay ay hindi na niya makikita si Irma. Makalipas lang ang mga 2 linggo, inutusan ni Lola si nanay na maningil sa kamag-anak nila sa kabilang baryo. Habang naglalakad siya roon, ay may isang babae siyang nakasalubong. Pamilyar kahit halos matakpan ng bandana yung mukha niya. Nung matitigan niyang mabuti, nakumpirma niyang si Irma yon. Tinawag niya kaso umiwas sa kanya. Nagmadali sa paglalakad kaya mabilis na nakalayo sa kanya. Si nanay naman hinabol na lang ng tingin. Yun na yung huling pagkakataon na nakita ni nanay si Irma, ang antingerang naging manananggal. Hindi na talaga siya bumalik sa baryo. Matagal nang ulila sa mga magulang si Irma, pero pati yung mga kamag-anak niya sa mga kalapit na lugar, wala na ring naging balita sa kanya. Nakakalungkot lang isipin na sa halip na merong isang antingerang lumalaban sa masasamang elemento, naglahong parang bula dahil sa nangyari sa kanya sa kamay ng masamang elemento at gayon din sa masamang tao. Habang yung manyakis na si Mang Usting balik lang sa dating buhay. Ang nagbago lang ay lagi na siyang pinagkakatuwaan ng mga kalalakihan sa baryo. Binansagan siyang ang nag-iisang lalaking naka-score kay Irma. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Mabilis ang shoutout lang po, pinapa-shoutout ni Ma'am Liza. Shoutout kay Angelo Quinto, Abby Quinto, Ashton Quinto. Sorry ma'am, medyo na late, ngayon lang ako nakapag-record ulit. Shoutout sa inyo at happy listening. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw nito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.